Hello guys, so time check muna tayo. 1:38 na po ng tanghali. Kanina nga pala nagising na ako ng alas 11 ng tanghali. Ayun nga, medyo nakabawi-bawi rin sa tulog. And then pagkagising ko kanina, saka na rin ako kumain ng brunch ko or tinatawag nating breakfast and lunch. Actually guys, ito nga pala yung kinain ko kanina. May tuyo. Meron tayong spam tsaka omelette na itlog. Update lang muna tayo sa panahon guys. Yung nakikita nyo naman po, sunny day ngayon. At mataas po ang sikat ng araw ngayon. Pansin nyo rin na nakagayak na rin ako at meron tayong lakad ngayong araw. Siyempre sa ngayon, pupunta naman tayo sa sa kakaibang lugar kung saan hindi ko pa kayo naitutour dito sa Japan. Actually guys, this is my third time na makapunta sa lugar na to. Kung saan po karamihan sa atin ay mahilig sa mga ganitong bagay. Tsak, matutuwa kayo dito guys. Hello plants! Lumalaki na kayo. So, ditirigan ko muna kayo konti. Medyo, umulan pa nung kahapon. So, okay na po yan at lalabas na tayo. So ayun po, andito na ako sa Eki ngayon para po sumakay ng train papunta sa pupuntahan natin ngayong araw. Siyempre at dahil hindi ako nakapag-charge ng Ecoca sa cellphone ko, bibili na lang muna ako ng ticket sa may mismong ticket machine. Nandito nga pala ako sa ilalim ng riles ng train. Nakikita nyo naman dito guys, halos lahat ng pwesto dito ay nakasara. Pansin nyo naman po. So ito nga pala yung yung palengke ng mga Koreano dito sa may Tsuruhashi. Ayun, makikita nyo po dito agad, puro mga kimchi na binibenta dito. Tapos dito naman po yung mga ibang stores, mga Korean stores po na makikita nyo dito. So puro mga kimchi dito guys. At iba pang mga Korean foods na makikita nyo dito. Ang problema lang po kasi dito guys, medyo masikip lang po yung palengke nila dito. Lalo na po pag marami ang tao na pupunta. So ayun nga, nadaanan na natin yung palengke ng Korean doon. At sa ngayon nga, dahil nandito tayo sa Tsuruhashi, dito rin natin makikita ang malaking Koreatown na makikita dito sa Osaka. So actually guys, ito na yung pangatlong beses ko na pumunta dito sa may Tsuruhashi. At ililibot ko kayo sa may Koreatown pag once na nakarating na tayo doon. Actually 10 minutes lang naman yung lakad papunta doon. Dahil kanina nung pagbaba natin ng Eki or train station ay bumugad na agad yung palengke doon kung saan marami kayong makikitang mga pagkain ng mga Korean foods. Lalong-lalo na po yung kimchi guys, yun po yung number 1 na binibenta nila doon. Dahil halos lahat po ng mga pwesto doon ay nagbebenta ng mga kimchi. Normal lang naman po yung streets dito sa may sa may Tsuruhashi ngayon. At wala pa rin pong pagbabago. Medyo may kasikipan lang po dito guys. At hindi siya yung typical highway na kung saan makikita kayo sa ibang streets dito. So ang masasabi ko dito sa streets na to, tahimik guys. Tsaka maririnig mo lang yung mga yung tunog ng train pag may dumadaan dito. Ito yung typical Japan na makikita natin at mapapansin natin dahil sa sobrang tahimik ng mga tao dito. Weather check muna tayo. Ngayon nga po ay nasa 33 degrees Celsius dito sa Japan. I mean dito sa Osaka. So habang naglalakad nga pala ako, medyo pinagpapawisan na din ako. Dahil sa sobrang taas ng araw at nainitan na rin ako.
Di bali, konting lakad na lang guys at makakarating na tayo ng Koreatown. Na makikita yan dito sa sa Tsuruhashi, Osaka. So at last, andito na kami sa sa Koreatown ngayon. Ito yung isa sa malaking Koreatown na makikita dito sa Osaka. So ito yung itsura ng Koreatown dito. So ngayon, medyo marami-rami din yung tao dito ngayon. So ganito yung itsura ng Koreatown dito guys. At pansin ko rin na marami din mga Koreano dito. Dito nga pala ay marami kayong mga mga pagkain na makikita, lalo na po mga Korean foods. Tsaka unang bungad ko dito, may nakita agad ako ng na kimchi, iba't ibang klaseng kimchi dito. Tapos meron silang rice cake na binebenta. So ito yung nila, yung tteokbokki nila or yung rice cake. Ayan po yung mga presyo nila. Ito po yung yung strawberry smoothie na binili ko, worth 500 yen dito sa Koreatown guys. Okay guys, so kakatapos ko lang kumain sa may Nenes Chicken. Ang masasabi ko lang sa manok nila, talagang sobrang sarap. Para tayong kumain ng Chicken Joy. Kasi as in malasa, tsaka nandun talaga yung lasa ng Chicken Joy. Sobrang crispy ng balat at juicy pa yung laman. Talagang worth it kumain sa may Nenes Chicken at masusulit nyo talaga, lalong-lalo na yung chicken sa sobrang dami ng servings sila. Pero yung pinili ko kanina 10 pieces lang yun kaya hindi ko kayang ubusin yung 20 pieces. Halos lahat naman ng pagkain doon guys, masarap yung mga Korean foods. So sa ngayon nga pala, babalik ulit tayo dito sa Koreatown at lalakarin natin yung buong stalls dito.
Okay guys, ngayon lang ulit ako nakakita ng manok dito sa Japan. Ayun, manok na manok. Grabe, pati rin pala dito sa mismong city ay meron ding mga manok. Okay guys, tapos na rin tayo maggala sa Koreatown. Ngayon nga pala ay nandito tayo sa Starbucks para makainom muna ng frap at makapagpahinga saglit. Okay guys, ito yung in-order ko sa Starbucks. Itong caramel frappuccino. Mas pinili ko muna ito dahil malamig po ito sa katawan natin. At hindi muna ako nagkape. Ayun nga po, nakababa na ako ng train at sa ngayon kita nyo naman at kinabi na naman ulit tayo ngayon. Kahit ginabi tayo, nag-enjoy naman tayo sa paggagala. Talagang nasulit ko naman yung pagkain sa sa Koreatown. Talagang sasarap po ng mga Korean foods doon. Tsak sa mga Korean lovers dyan. At sana makabalik din ako doon anytime pag wala ulit tayong gagawin at pag nag-crave ulit tayo sa Korean foods. At sana this time naman po pupuntahan natin Koreatown ay sa Tokyo na balang araw. At pag nakaluwag-luwag na rin tayo guys, tayo mamamasyal doon. So kita nyo naman guys na medyo madilim-dilim tong lugar na diadaanan ko. At least medyo malapit-lapit na rin tayong makauwi ng bahay. So hanggang dito na lang muna po tayo guys, at medyo malapit na yung bahay namin para makauwi na. Bago nga pala ako magtapos, huwag niyo magkakalimutan mag-like, comment and subscribe sa aking YouTube channel at hit nyo na rin yung notification bell button para lagi kayong updated.